Marcos Lacanilaw, pinahiya ni Senator Rodante Marcoleta matapos questionin ang kanyang pagkatalaga sa LTO dahil sa kakulangan ng kanyang kapasidad na manungkulan. Bagong posisyon ni Lacanilaw, premyo pala ng kanyang matagumpay na pagtapon kay FPRD sa Dahig. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Gumawa ng ingay si Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig sa Senado para sa pondo ng Department of Transportation matapos maispatan niya ang kakulangan ng kapasidad ng bagong chief ng Land Transportation Office or LTO na si Marcos Lacanilaw sa usaping nauugnay sa transportasyon. Binigyang diin ni Marcoleta na kulang sa kasanangan sila Lacanilaw, kung kaya't diretsahan niyang sinampal sa pagmumukha nito na hindi niya deserve ang premyong posisyon na ibinigay sa kanya ni PBBM dahil maraming mga taong maaapektuhan sa kanyang kapalpakan. Maybe no, Mr. President, if the current LTO head has been trained in the transportation sector to merit replacement of Attorney Vigor Mendoza, the last one that I knew to be the head of the LTO. Your Honor, Mr. President, he is beside me right now. He said that he has been active in the motoring sector and at one time part of in one of the investigation in one of the issues in the LTO in sa taong 2008-2009. May we know, Mr. President, how active or to what extent he is so active in the motoring sector? Your Honor, Mr. President, according to the LTO head, he was active in the motorsports before, in car racing and motorcycle racing, Your Honor, Mr. President. Mr. President, pagka ikaw ba ay nasa car racing or anumang klaseng racing yan, o horse racing halimbawa, does that qualify you automatically as head of the LTO? Alam po ninyo, Mr. President, doon lamang po sa mga core functions ng LTO, to name a few, issuance of licenses and permits, motor vehicle registration, enforcement of LTO laws, adjudication of traffic cases, collection of revenues for the government. Nandiyan pa yung napakarami po. Why do you think he merited to be the head of the LTO by being a car racer, Mr. President? Your Honor, Mr. President, the LTO head said that he was formerly an ASEC of the civil defense and also was involved in yung pong kanilang family was part of had a bus company, and his previous jobs, he said that he was active in he was really active in the motoring industry and also importation of cars. So more or less yun po yung kanyang knowledge po about itong mga vehicles and all, Mr. President. I can sense the difficulty, Mr. President, in trying to show some credentials to relate himself to the transportation sector. O dahil ba you own a bus company, for example? O nasama ka sa mga car enthusiast? O nakapanood ka ng pelikula about the vehicles? Kasi po ang pinag-uusapan natin, Mr. President, napakalaki po ng problema ng ating transportation industry. Hanggang ngayon po, without belittling the efforts of
the previous occupants of that office, Mr. President. Hanggang ngayon po talaga, pagka po pinag-usapan ng EDSA, EDSA lang po. Sasakit na po lahat ang ulo natin. Pagkatapos, ngayon po, meron na namang mag-ahead. Hindi ko nga po alam kung bakit tinanggal yung dati. Bakit po ba tinanggal yung dati, Mr. President? Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, they bow down to the wisdom of the President. No? There was sort of a rigodon within the DOTR family, yung pong LTO head dati. Si Atty. Vigor Mendoza is now with the LTFRB. Si current LTO Director Lacanilao came from the Office of Office of Transportation. Si Guadis napunta po sa Office of Transportation Cooperatives. Dati po si Director Lacanilao po yung nanggaling doon. So, ay di ba? Si Director Lacanilao, saan naman po galing? Ay, sorry, ambassador pala siya ng transnational crime pala. Ito si Marcos Lacanilao, Your Honor, the current head of LTO. So, it was the decision of the President, prerogative of the President na nagkaroon po ng rigodon doon po sa DOTR attached agency, Your Honor. Mr. President, siguro po hindi na-advise na mabuti ang Presidente kasi kung galing pala siya sa transnational crimes, ano naman pong connection sa transportation? Ang alam ko po, the present occupant of that office is Special Envoy for Transnational Crimes. Tama po yun? SETC. Tama po. Kayo po yata yung naghatid sa dating Pangulo nung siya po ay nasa Villamor Air Base. Kayo yung sumama para sa dalhin sa The Hague. Tama po? Tama po, Your Honor. O yun lamang po siguro yung transport-related activity na pwede nating isangkot sa inyo. Other than that, wala. At ang mahirap pa po, Mr. President, hindi naman kotse ang ginamit mo, aeroplano ang ginamit mo, so hindi ka rin dapat sana ron eh. Kung tricycle ang ginamit mo para dalhin mo si dating Pangulong Duterte sa The Hague, mula nung March hanggang ngayon, baka hindi ka pa nakarating. Sa layo nun. So wala din eh. Mr. President, ako po nangangamba lang sapagkat napakalaki ng problema ng transport sector natin. Licensing na licensing lang. Yung pag-i-issue lang ng plate ng mga sasakyan. Registration. Enforcement ng ating LTO laws. Paano niyo po i-undertake ang napakarami pong sagutin na ito? Wala naman po kayong training. Ano po ba yung academic discipline ng ating bagong ASEC ng LTO, Mr. President? Your Honor, Mr. President, according to our LTO Director, as additional credentials, he's a road safety advocate and he is a civil engineer by profession, Your Honor. Ano po? Civil engineer po. Ang dami pong civil engineer sa Pilipinas. Nang dahil po ba safety engineer kayo, ang gusto ko po sanang malaman, ano po ba yung mga naging katangian ninyo, ang training ninyo, ang mga credentials ninyo, dahil hindi po biro-biro ang opisinang pinasok ninyo. Nang dahil lamang po sa rigudon, gano'n lamang po. I don't think the President was advised very well. Marami naman po siyang pwedeng ilagay bakit po kayo nagaling sa SETC? Kaya ang nilagay. O sige, dahil nirigudon sana kayo, baka kayo na po siguro ang naging executive director ng PCTC. Kasi, kung hindi ako nagkakamali, yun ang Philippine Center for Transnational Crimes. Parang magkalapit. Pero para daling po kayo sa LTO, masyadong malayo po yun Is my observation valid, Mr. President? Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, we just defer to the wisdom of the appointing authority, Your Honor. So, hindi rin naman daw nila, they were also caught by surprise nung nagkaroon po ng rigodon. So, they just have to follow orders, Your Honor, Mr. President. I will not question the wisdom of the appointing authority, Mr. President. I never will. Only the President can appoint anybody, nobody else. Ang problema lang, baka hindi siya in-advise ang mabuti. Kasi kung halimbawa, dadaan niya sa commission on appointments, siguradong hindi siya papasa, Mr. President. Because meritocracy, I think, is fundamental. That is the only way wherein the checks and balances of the legislature will come in. Without questioning the appointing authority, but we can assess the competence, the merit and fitness of the appointee. Now we're talking about the budget, Mr. President. We're going to entrust
to the head of the LTO the budget that they required to execute the programs for 2026. The concern is, kung wala naman po kayong training sa gagawin ninyo, baka po, may papangako po ba ninyo ng budget na ibibigay sa inyo ay talagang magagastos doon sa kanyang dapat nakapuntahan, considering na hindi naman po kayo talaga nakaakma doon sa posisyon na dapat sana ay naibigay doon sa talagang karapat dapat. Mr. President. Well, Your Honor, Mr. President, according to Secretary Lopez, since the LTO will be directly under the OSEC, they will really monitor and make sure that they will function and the reforms that need to be instituted will be done. So yan po ang commitment ng Secretary Lopez natin. In fact, meron nga akong ditong side. Meron din pong appointee ron na hindi ako pabor no, na political appointee. Na we should appoint people who have the technical skills and know-how and knowledge para hindi masayang, not political appointees. I'm talking about the PNR chairman who was recently appointed. Sayang po ang ating pong PNR. Yan po ang advocacy natin, railway system. Nag-appoint po ng isang dati naming konsihal na who had a lackluster record kahit bilang konsihal. Kaya nga, minsan nasasayang, minsan nakakapagtaka rin. Ako rin, Mr. Chair, nagtataka rin ho ako minsan. Nangihinayang po ako sa posisyon. We should be appointing people who have that capability and knowledge in position para hindi ho nasasayang. Salamat po sa sagot. Ako naniniwala talaga ako na yung meritocracy, yung merit po talaga, importante rin yun. Halimbawa po ako, na-appoint ako na secretary ng DOH. Hindi ko po tatanggapin dahil hindi naman ako doktor Kung magicero po siguro, tatanggapin ko. Magic lang naman yun Ang ibig ko po sabihin, Mr. President, nang dahil ba kayo po ay inihatid nyo ang Pangulong Duterte sa The Hague? Ito po bang kabayaran, Mr. President? Ito po ba'y premyo? Kasi kailangan nating ma-disabuse po ang pagdududa ng mga kababayan natin. Hindi naman po kayo ang dapat na maghatid sa kanya ron Tama po, Mr. President? Your Honor, sabi po ni Asik Lacanilaw, siya nga po, he confirms that he was one of those on the plane with the former president. Opo, wala namang pagdududa doon and there's no debate in that. Ang tinatanong po, kayo po bang authorized na dapat sumama na maghatid sa hindi tamang pagkakahatid sa dating Pangulo? Under what authority did you accompany the former president to The Hague, Netherlands? According to kanina lao, being with the OSCE, they are on top of the Interpol po. Kaya po sila po kasama. Kaya What po do you mean kasama. they are on top of the Interpol, Mr. President? Does he mean, Mr. President, he is the local counterpart of the Interpol in the Philippines? Yung pong PCTC daw po is that's Interpol NCB Manila. Yun nga po. Yan po. The PCTC is the Philippine Center for Transnational Crimes. Apo. Kaya hindi po totoo na sinasabi niya na he is on top of transnational crimes. Kayo po ay special envoy. But the local counterpart of the Interpol is the PCTC. It should have been the executive director of the PCTC who should have accompanied the former president, even if we assume that that was regular. According to Asik Lacanilaw, that meron po daw siyang dokumento that he was well documented for him to be able to accompany the former president to The Hague, being the head of OSCE. Tapos yung PCTC po is the operational arm under OSCE, Your Honor, Mr. President. So yun po yung kanyang personality or credentials for being the former president. Can you give us a copy of that document, Mr. President? According to Asik Lacanilaw, it's with the Office of the President, Your Honor. Ano po? Nasa OP daw, sa Office of the President. Or the Office of the Executive Secretary. Can you get the copy? He will try to request for a copy, Your Honor. What does the document say, Mr. President?
According to Asik Lacanilaw, he doesn't know exactly the contents of the document, but he was just informed that there was a document that designated or allowed him to accompany the former president, Your Honor, being OSETC. Why do you think, Mr. President, I should believe that statement? He referred to a document which content he doesn't know. Ang alam niya lang niya, pinasasama sa kanya, Pangulong Duterte. What kind of reasoning is that, Mr. President? Sabihin niyo na yung totoo para matapos na ako kasi sandali lang naman sana ako. Kung hindi lang paligoy-ligoy kayo, tapos na ako. Well, according to him, it was in the nung nagkaroon daw ng investigation dito regarding that, according to Secretary Remulla of the LG, that yun lang po na sinasabi that he was well documented when he accompanied the former president, Your Honor. Sinabi mo na naman si Secretary Remulla puro kwentong kutsero naman ang... Ganito na lang. Kung sakasakali, Mr. President, kung sakasakali lang naman, ano? Ito po kasi, tama naman yung aking suspecha, Mr. President. There was already an admission on the part of Ambassador Lacanilaw then nung nag-hearing ang isang committee in the Senate on the arrest of FPRRD na nag-volunteer ka lang because there is no available official of PCTC o walang personnel kaya ikaw ang nag-volunteer. There is a transcript to this effect that you just volunteered. So there is no document. So, which is very, very clear, Mr. President, that he himself volunteered due to the unavailability of personnel from PCTC. So he arrogated upon himself something that was not lawfully delegated to him. Sa makatid, talagang parang bayad lang. Parang papremyo lang sa kanya ito. Kaya pala hindi niya maipaliwanag kung bakit siya. Alam mo, Mr. President, ganito po yan Lahat po ng notice ng isang korte, lahat ng subpoena o anumang klase ang ipatupad ng korte, yung sheriff po ang nagdadala. Kumbaga, yung PCTC dapat ang nagdala sa Pangulong Duterte. Pero kayo po nag-volunteer. Tama po. Ito Yes, po Your ang Honor, transcript. Yes, Your Honor, Mr. President. Inaamin po ni Asik Lacanilaw na siya po ay nag-volunteer. Oh, nag-volunteer. So wala na yung dokumento Wala na yung dokumento Hindi mo nga maipaliwanag kung ano yung content ng document. Kwento lang yun. Kwentong kutsero lang. Yes? Well, sabi po kasi niya, yun daw yung nabanggit nung sa Senate hearing na he was documented. You were documented as what? Kanina dokumento yung sinasabi mo ngayon. Ikaw ng dokumento. Ano ba yun? Nung siya po ay nagboluntaryo, kinakailangan daw mabigyan ng dokumento para po siya po ay makaalis. So, okay. The document says that you volunteered. Kasi nasa transcript talaga ng Senate, Yes, Your Honor. He confirms. So, the last question now, since you volunteered to accompany the former president to The Hague, kahit na irregular, illegal lahat ang mga proseso, will you also volunteer kung sakasakali na babalik na ang dating Pangulo na ikaw rin ang mag-uwi sa kanya? He said that if there is an order for him to do so, he will volunteer. Paano magiging voluntaryo kung ordering ka pa? Kaya nag-volunteer ka kanina. Mario Joseph naman na usapan ito. Kung may order daw, siya po isusunod, Your Honor. Hindi na voluntaryo yun. In-orderan ka na. Mandate na yun